At yan po yung nasa statement ni President Bongbong Marcos ngayon, ano? At ito naman po kasi si President Bongbong Marcos, hindi ko po talaga alam kung sobrang bait lang po ba talaga niya, kaya po pinuri niya po kung ano po yung nangyari kay Ninoy Aquino. Nakalimutan niya na po yata na gusto pong ipahukay ng pamilya po ng Aquino ang kanyang ama sa libingan po ng bayani. Sobrang bait niyo po talaga, Mr. President. Kaya po, ginagawa nilang sandata, ito pong statement na inyong binitawan. Yo! What's up mga Lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Naglabasa na naman po itong mga historian ng ating bansa. Nagkalat na naman po sila mga Lodi. At okay lang naman po sana kung totoo po talaga yung kanilang paniniwala. At totoo po talaga yung pinapaalam nila sa ating mga kabataan. Pero ang problema mga Lodi, yung kasaysayan na kanilang pinapangaral sa ating mga kabataan na nanggaling lang naman po sa libro na ginawa lang din naman po ng kontrapartido sa pamamahala ng Corazon Aquino mga Lodi. Doon po yung time na nagkalat po yung mga libro na sinasabi po yan po yung nangyaring kasaysayan ng ating bansa. Yan po ating tatalakayin ngayon mga Lodi. Pero bago po tayo magsimula, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click yung notification bell and follow nyo po sa aking Facebook page, Peps TV 2.0. Simulan po natin dito mga Lodi kay Ninong Ray. Ay, akala ko kasi si Ninong Ray to mga Lodi, no? Akala ko nagpalit na po ng karir si Ninong Ray. Hindi, joke lang mga Lodi. Hindi po yan si Ninong Ray mga Lodi. Siya po ay si Xiao Chua. Simula po nung nag-made in Malacanang, kung ano-ano na po naging part ng palabas po ni Mr. Daryl Yap. Ito po laging may komento mga Lodi. Ewan ko pa po ba mga Lodi, ba't hanggang ngayon may nakikinig pa rin po dito, may nag-interview pa rin po dito. May paulit-ulit lang naman po yung sinasabi niya. Pero ito mga Lodi, gusto ko lang po talaga supalpalin kung ano po talaga ang paniniwala nila sa tunay po talaga na nangyari sa ating bansa. Kasama po yun si Tabulong mga Lodi, no? Si Rambo ba yun? Talubong o Tabulong? Pasensya na, hindi ko mabigkas na maayos. Pero mamaya tatalakayin natin yun mga Lodi. So, umpisahan natin yung sinabi po ni Ninong Ray. Namangina naman tayo. Ni Xiao Chua po pala mga Lodi, no? Eto na po mga Lodi. I-share nyo po itong video na to para makita po ng sambayan ng Pilipino kung ano pa rin po ba ang kanilang pinaglalaban. Naalala ng Pilipinong nabuhay noon kung nasan ba siya nung mamatay si Senator Aquino, no? Nung narinig niya yung balita. So parang yan, when were you when Kennedy was shot? So ibig sabihin, napakahalaga niya sa consciousness ng Pilipino. And in fact, it's a turning point that brought change to our country, di ba? At yan po yung nasa statement ni President Bongbong Marcos ngayon, ano? Napakahalaga daw po sa conscience ng ating mga kababayan Pilipino. Siya daw po ang dahilan ng ating pagbabago. At ito naman po kasi si President Bongbong Marcos, hindi ko po talaga alam kung sobrang bait lang po ba talaga niya, kaya po pinuri niya po kung ano po yung nangyari kay Ninoy Aquino. Nakalimutan niya na po yata na gusto pong ipahukay ng kontrapartido ang kanyang ama sa libingan po ng bayani no pinalibing po o pinahintulutan ni former President Duterte ang paglilibing po kay former President Marcos Sr. sa libingan po ng mga bayani. Sobrang bait niyo po talaga, Mr. President. Hindi ko lang po talaga alam kung hanggang saan po aabot ang inyong kabaitan. Kaya po, ginagawa nilang sandata, ito pong statement na inyong binitawan. Post po agad yung mga CNN. Alam niyo na po kung sino po yung mga anti-Marcos, mga Lodi. Pinagyabang po nila ang statement po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Eto pa po, mga Lodi, tuloy pa po natin. At actually, pinuri niya si Senator Aquino doon sa kanyang mga pinaniniwalaan. No? So, gayon din, mahalaga itong araw na ito sapagkat ito po ay araw na pinakita ng isang Pilipino kung paano mamatay para sa bayan. Mahalaga itong araw na to dahil pinakita ng isang Pilipino kung paano daw po mamatay para po sa bayan. Mali ka dyan, sir. Namatay po si Ninoy Aquino dahil sa katigasan po ng kanyang ulo. Kung hindi po ako nagkakamali, pinigilan po si Ninoy Aquinong umuwi dito sa bansang Pilipinas dahil nga meron pong nagbabantang kumitil ng kanyang buhay. At ito naman po talaga gusto maging bayani. Kahit pinigilan na po, iniisip niya po, pinipigilan siya dahil natatakot ang pamilya Marcos, kung hindi ako nagkakamali, na siya po ay bumalik para po tumakbong kandidato bilang pangulo ng ating bansa.
Anak ng tinapay naman, no? Yan po talaga ang hindi po magets ng iba. Bakit ka pa po ipapagamot sa Amerika kung itong tao rin po pala na ito, dating Pangulong President Marcos Sr. ang magpapapatay din po sa kanya? Pinaoperahan po sa Amerika, mga lodi. Gastos po ng gobyerno yun, ha, kahit maraming paglabag sa ating batas. Pero mga lodi, dahil sa sobrang bait po ni Ferdinand Marcos Sr., ating dating Pangulo, ayan nga po, pinahintulutan pa rin po siyang ipagamot. Dahil siya po ay tinuturing pa rin po na matalik na kaibigan nito pong ating dating Pangulo. At ayun nga po mga lodi, naging successful po ang operasyon. Pero dahil nga daw po sa ambisyon ni Ninoy Aquino na maging Pangulo ng ating bansa, ayan po, umuwi po siya. Kahit marami na pong pumipigil sa kanyang umuwi. Eto pa po. Sabi ni Jose Rizal noon na gusto kong ipakita sa mga taong nagsasabi na hindi natin kayang mamatay, na duwag tayo, na kaya nating mamatay para sa mga pinaniniwalaan natin. At yun yung pinakita ni Senator Ninoy. Na-inspire ang Pilipino at na-inspire din ang mundo kasi ginaya nila yung people power natin. Oh, ang buong mundo pa po ang gumaya sa people power po ng ating bansa. Anak na tinape. Inahalin tulad pa po ni Xiao Chua ang kwento po ni Jose Rizal. Anak ng tinapay. Kaya po siya tinuring na bayani, mga lodi, dahil siya po ay nagbuwis ng buhay para po sa ating bansa. Tuloy pa po natin. Alam niyo yung paggunita sa kasaysayan, mas kailangan yan pag nakakalimutan ng kasaysayan. Eh, diba? Kaya nga nagkaroon ng paggunita para sariwain muli. So, kailangan gamitin natin lahat ng kapangyarihan ng demokrasya, ng kapangyarihang bayan upang alalahanin itong mga mahalagang tagpo sa ating kasaysayan, anuman ang political climate. Di rin. Sabi po niya, mga lodi, mas mahalaga daw pong alalahanin ang kasaysayan kapag ito'y nakakalimutan na. Para sa akin, mas mahalaga po mag-move on. Kung napapansin niyo po, mga lodi, after election at may hinirang na po na bagong pangulo ng ating bansa, hindi niyo na po ako nakita na nagbablog about po dito sa politika. Dahil nga po, mga lodi, para sa akin, itama na po, move on na. Pero sila, hanggat kaya pa po nilang sirain pa rin ang pangalan po ng pamilya Marcos, tuloy-tuloy pa rin po sila. Hanggat kaya pa rin po nila na iangat ang bandera ng mga dilawan, tinutuloy pa rin po nila. Alam niyo po ba, mga lodi, ang pinakamagandang medisina para po tayo ay makabangon muli ang pag-move on. Shoutout po sa mga vlogger dyan na hanggang ngayon kinukontent pa rin po yung pag-aaway ng dilawan at saka ng mga kung ano-ano pa mo mga kulay dyan. Mag-move on na kayo. Gawa na po kayo ng ibang content dahil mas may mahalaga pa pong mga bagay na dapat po natin talakayan ngayon. Lalong-lalo na po, dyan po sa issue po ng online casino. Yung nanghihikayat po sila ng ating mga kababayang Pilipino na magsugal. Yan po ang mas importanteng talakayan natin at saka yung mga latest issues. Yung mga kabataan ngayon, ano yung pinaka-dapat nilang matandaan kayo? Yung pinaka-dapat matandaan, una sa lahat, yung pagbabago. No, na may transformation si Ninoy na nagbago yung kanyang puso sa kulungan. Kaya nagkaroon siya ng adikaing pagsilbihan ng bayan. Parang si Optimus Prime lang po, mga lodi, no? Nag-transform po. At para po, mapagsilbihan daw po ang ating taong bayan, mga lodi. Yan daw po ang dapat tumatak sa ating mga kabataan. Ayan, target lock na naman yung mga kabataan nating walang kamuwang-muwang. Ayan, no? Totoo! Malaki po ang pagbabago simula po nung namatay po si Ninoy Aquino. Dahil po dyan, napagbintangan po ang pamilya Marcos kahit wala naman po matibay na ebidensya na sila po talaga nagpapatay. At dahil nga po sa mga fake news na nagkalat po nung time na yon, mga lodi, ayan po, napatalsik po si former President Ferdinand Marcos Sr. At pumalit po ang kanyang asawa ni Ninoy na si Cory Aquino. Dapat ang Vice President po yon. Pero hindi po nangyari yon, mga lodi. Ang pumalit po ay ang asawa. Yan po na lang ang ating isiping mabuti. Paano po nangyari ang ganong sistema sa panahon po ng 1986, okay? Yan pa lang po, mali na. Sila po ang sumira. Sila po ang nagbago ng magandang buhay natin, mga Pilipino, sa pamamahala po ni former President Ferdinand Marcos Sr. Yung panahon po na yon, yung agrikultura natin ay napakaunlad. Yung ekonomiya natin, mga lodi, halos pumapantay lang po sa bansang Japan. At eto pa po ang totoong naging transformation ng ating bansa. Hinayaan po ni Cory Aquino na maging pribado ang Meralco, Maynilad, ang isang gasoline station din po na pagmamayari ng gobyerno, ABS-CBN,
PBBM, mga Lodi, binalik po ulit umere at doon na po nagsimula ang transformation ng istorya ng ating bansa. Nabago po nila ang totoong nangyayari sa ating kasaysayan. Na kahit pagbali-balik ta rin man po natin, matalik na pagkaibigan po talaga yung dalawa na yan, si Ninoy Aquino at saka si former President Ferdinand Marcos Sr. Bakit po niya gagawin na itilin ang buhay ng kanyang matalik na kaibigan? Na siya rin po ang dahilan para po maging successful po yung operation sa Amerika. Mr. Xiao, baka pwede po ninyong pakisagot. Hanggang dito lang po mga Lodi at gawin ko lang pong part 2 about po dito sa isa pa pong nagkakalat na maling istorya ng ating bansa. Yan po si Rambo. Abangan nyo po. Stay safe mga Lods and God bless you all. Peace.